Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Good morning, learners. So, for today, pag-uusapan natin yung musika or music from the South Central at West Asia. Wherein, malalaman natin dito kung paano ba naging bahagi ng kultura at tradisyon yung musika sa bansang ito. Most especially is yung India. Sige, let's start. Ngayon, unahin natin ang India. Ang India yung pinakamalaking bansa sa South Asia. Dito, napakalawak ng musika kasing lawak ng kanilang heograpiya. Ang musika ng India ay sa ilalim sa kanilang kultura, gamit yung mga sumusunod. So, isa sa mga musika ng India ay ginagamitan or ginagamit siya dahil sa isang inspirasyon. Okay? Kagaya sa ating mga Pilipino, kung minsan, ilan sa mga singers, songwriters, gumagawa sila ng isang kanta dahil sa isang inspirasyon or na-inspired silang gumawa. So sa kanila, ang inspirasyon sa kanila, ito yung nagbibigay ng lakas ng loob o pag-asa. Then at the same time, pang-aliw, wherein para sa kasiyahan at libangan, just like us, syempre, sometimes pag nakikinig tayo ng music, sometimes para sort of stress reliever natin, di ba? Next is the spiritual na pagpapahayag. Ito yung ipapakita yung kanilang pananalig o pananampalataya. So, sa classical na music of India, meron itong dalawang uri. First one is the Carnatic music mula sa Timog. And the Hindustani music mula sa Hilaga. So, huwag kayong malilito ha. Timog, Carnatic, Hindustani, Hilaga. Ito yung mga tradisyong nabuo sa napakahabang panahon, kaya special ito sa mga Indian. Okay, next. Ngayon naman, so alam niyo ba na tinatawag ang India bilang Land of Spirituality and Philosophy? Ang ibig sabihin nito, ito ay lugar kung saan malalim ang koneksyon ng mga tao sa reliyon at filosofiya sa India na nagsimula sa 4 na malalaking religion. So, please kindly take note of the following religion. Okay? The first one is the Hinduism. Ito yung relihiyong naniniwala sa maraming Diyos. Polytheism, kung tawagin. Then also the Buddhism, relihiyong nagtuturo tungkol sa enlightenment o kaliwanagan. Okay? Then also the Jainism, relihiyong nagtuturo ng non-violence o hindi pananakit. Then Sikhism naman, yung relihiyong pinagsama ang paniniwala sa iisang Diyos, monotheism at karma. Okay? Then bukod dito, may mga Kristiyano rin sa India. Malaki ang papel ng mga relihiyon sa kanilang kultura at musika. So hindi lang pala puro Hinduism ang nandun, meron ding mga Kristiyano. Next natin. So dito naman tayo sa traditional music of India. First is ang Carnatic music. So wherein ito ay kilala rin bilang isang temple music. Ginagamit ito sa mga templo para sa pagsamba sa Diyos ng Hinduismo. So, meaning to say, once you enter the temple, one of the temple in India, usually ang maririnig nyo doon ay Carnatic music. Only the Carnatic music lang. Okay, ito yung, pag sinabi nating templo, ito yung lugar ng panalangin. Okay, ito yung lugar ng panalangin o pagsamba ng mga Hindu. Ang Carnatic music ay mas nakatuon sa boses, kaya madalas kinakanta ito. Ginagamit ang musika bilang paraan ng pag-aalay at pagpapakita ng pananampalataya sa kanilang Diyos. Okay, the other one is yung tinatawag naman nating Hindustani music. When you say Hindustani, ito ay nagsimula sa hilagang bahagi ng India. Meron itong mahabang kasaysayan na bumabalik noong Vedic period, 1000 BC. So imagine, napakatagal na nito. Now, when you say Vedic period, ano bang Vedic period? Isang panahon sa kasaysayan ng India kung saan sumisimbolo ang sinaunang sagradong teksto tulad ng Rig Veda. Ngayon, ano naman ang Rig Veda? Pag sinabi naman nating Rig Veda, isang koleksyon ng mga sinaunang kanta o himno na ginagamit para sa panalangin. So, most likely, it's all about the prayer naman, di ba? Pinapakita ng Hindustani music kung paano naging mahalaga ang musika sa pagdarasal at
sa pagsamba. Sa ating mga Catholic, iba-iba, no? Hindi man iba-iba, nagkaiba lang tayo sa language na ginagamit, di ba, sa paniniwala. But still, no, may mga music talaga na ginagamit solely for prayers. Next, ngayon naman pag-usapan natin yung vocal music of India. Ngayon, ano ba tong vocal music of India? Ito yung nagpapakita ng malalim na devotion nila sa kanilang mga Diyos at Diyosa. No? Narito yung ilan sa mga halimbawa ng vocal music. So, una na dyan is what we call the Gangal. Ito yung music wherein there is a romantic o poetic theme na, sa kanta nila. Then we got also the Lakshan Git, ginagamit para sa pag-aaral ng musika. Then also Swar Malika, ginagamit sa pagtuturo gamit ang tunog na tinatawag na sargam. Okay? Ngayon, ano naman ang sargam? When you say sargam, para itong do re mi in western music. Diba? Next naman natin is Tamil Nad. Okay? Nagpapahayag ng kagandahan ng Tamil na lupain. Okay, next, Vijaya. Kanta na ginagamit bilang farewell. Okay, so kung mapapansin nyo yung Tamil, lugar po ito. Isa itong lupain na kung tawagin ay Tamil. Okay? Ngayon, most likely, ang bawat kanta ay may layunin para sa pagsamba hanggang sa pag-aaral ng musika. So imagine that in India, aside from entertaining, ginagamit din nila yung music nila to study the music itself. Okay. Okay, pag-usapan naman natin yung classical music of India. Okay, the first one is the raga. Ito ay isang melodic pattern na ginagamit bilang basehan ng isang kanta. Okay, now, ano itong melodic pattern? When I say melodic pattern, para itong set ng tunog na sinusunod sa pagkanta o pagtugtog. Meron itong 7 tones or 7 tones. Sa, ri, ga, ma, pa, da, ni. Ano ito? Para tong katumbas ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Parang ganun. Diba? Sa pamamagitan ng raga na ipapakita ang emosyon ng kanta. Halimbawa, ang isang raga ay maaaring magpahayag ng kasiyahan, lungkot, o pagmamahal. Ayan. Next. Tala. Okay, hindi ito yung tala na kanta na alam niyo. Okay? Iba to. So, sa India, meron tayong tinatawag na tala. Pag sinabi nating tala, ito ay rhythmic cycle or paulit-ulit na beat na nagbibigay ng struktura sa musika. Okay, what is a rhythmic cycle? When you say rhythmic cycle, para itong pattern ng mga tunog na inuulit-ulit. Okay, here are some examples. So, meron tayong dadratala, 6 beats. Keherwatala, 8 beats. Ektala, 12 beats. Chautala, 12 beats. Jumratala, 14 beats. Tintala, 16 beats. Okay, so sa tala, nararamdaman ang rhythm o galaw ng musika. Kaya mahalaga ito sa musika ng India. Ayan. So ngayon naman ating tatalakayin yung music of Israel. So ang musika dito or yung music dito is usually bahagi ng mas malawak na musika ng Middle East na kung saan ginagamit ang modal music. Ngayon, pag sinabi naman nating modal music, uri ng musika na may kakaibang tono o tunog na hindi katulad ng Western music na nakasanayan natin mga Pilipino, no? So, sa musika nila, hindi gaanong binibigyan pansin yung harmony. So, sa halip, nakatuon ito sa melodic complexity. So, ngayon, ano naman itong tinatawag nating melodic complexity? Ito yung masalimuot o detalyadong daloy ng tono. Pag sinabing masalimuot, kaya nga tinawag complexity, mahirap itong sundan or gayahin kung hindi ka nakapag-practice ng tama. Next naman is yung ornamentation, wherein, pag sinabi natin ornamentation, paglalagay ng dekorasyon o dagdag ng tunog. So, imagine that, no? From being complexity, magdadagdag pa ng ornamentation sa isa pang tunog. Okay? Next, rigorous or rigorous rhythmic development. Ano naman ito? Ito yung masinsinang pagpalit o pagbuo ng ritmo. Ginagamit ang musika ng Middle East sa mga ganitong bagay. Una, yung tinatawag nating communal worship sa mga mosque. Okay? At saka sa church. Ayan. Ginagamit nila for communal. Next, mystic rituals tulad ng Sufi. So, mamaya makikita natin yan. Okay, then yung mga importanteng kaganapan tulad ng kasal at iba pang events. Kagaya ng libangan, gaya ng belly dancing na alam nating lahat,
Okay? At yung tinatawag nating folk dancing. So, class, no? Meron din sa kanilang folk dancing. Okay? Next. Kaya, mag-start naman tayo sa dalawang uri ng musika ng Israel. Ito yung tinatawag nating devotional and secular. Now, what is this devotional music? When you say devotional music, ito ay ginagamit sa mga relihiyosong okasyon. Okay? Tulad ng Sabat at ang mga banal na araw. Okay, yan. Ano ba itong mga banal na araw? Una, Sabat. Pag sinabi natin Sabat, ito yung araw ng pamamahinga ng mga Hudyo. Sa mga pagdiriwang, andyan ang Hazan, ang musikero na nangunguna sa pag-awit ng dasal. Okay? Isang halimbawa ng espesyal na kanta ay ang Yom Kippur. Okay? Pag sinabi natin Yom Kippur, ito yung tumatawag sa panalangin at pagsisituwing high holidays tulad ng Jewish New Year. Okay? Next. Okay, pag sinabi naman natin, ang next naman nating music from Israel is yung tinatawag nating secular. Ano ba tong secular? When you say secular, ito yung music na may nasa labas ng reliyosong konteksto. So, hindi po, most likely, wala tong kinalaman sa religious context. Okay? Most likely, para lang siguro to sa pang-entertainment. Ayan. So, ngayon, madalas itong naririnig sa mga live passage event pag may namayapa, mahalagang yugto ng buhay, o kaya tulad ng kasal at kaarawan. Okay, next. Ang mga kanta rito ay kadalasang rhythmic, masigla, ayan. Meron din mga popular, tas mga romantic na tema. Ngayon, sa ganitong musika, nagiging bahagi ang kasaysayan at emosyon ng mga tao sa kanilang mga selebrasyon. Okay. Next. Zoom Gali Gali. So, alam nyo ba ang kantang Zoom Gali Gali? I'm sure iba sa inyo familiar na rito. Naririnig nyo na to sa iba ninyong mga kaibigan or kakilala, di ba, na kapwa nyo rin learner. Okay, isa itong traditional na awit na tumutukoy sa pagkabuo ng Estado ng Israel taong 19... Okay, so ngayon, ito yung halimbawa or yung actual na lyrics ng Zoom Gali Gali. Diba, na wherein kakantahin nyo rin ito. So, napakadali lang itong kabisaduhin. Diba? So, maya-maya, magpaparinig ako sa inyo ng Before that, let us proceed sa next naman natin. So, let us talk about naman sa mga basic tools or instrument na ginamit sa music of Israel. So, meron tayong tinatawag na shofar. Okay, when you say shofar, sa Israel, ginagamit ang shofar bilang signal sa panahon ng labanan. Ito yung malaking flute, di ba? Ito yung instrumento na gawa sa sungay ng hayop, kadalasan sa tupa. Okay? Bukod sa signal, bahagi rin ito ng relihiyosong ritual at ginagamit sa pagsisimula ng espesyal na seremonya. So, sa mga movie, familiar kayo dito kapag mga may hari at reyna, may kastilyo, may paparating na digmaan, mayroong malaking whistle na, or malaking shofar kayong makikita or may tunog na ganyang malakas. Ito yung signal na mayroong paparating na gera. Parang wina-warning nila. Naman natin is yung tinatawag nating rik. Okay? So, ano ba itong rik? Ang rik ay mahalaga sa parehong folk at classical music ng mga Arab. Pag sinabi natin rik, isang uri ng tambourine na may metal jingles. Ginagamit ito para magbigay ng ritmo sa kanta at sayaw. Ito ay sumisimbolo ng kagandahan at pagiging masigla ng kanilang tradisyonal na musika. Okay. Next natin. Next naman is yung tinatawag nating Harp of David or Kinor. Ang ganda pakinggan, no? Okay, this is the ancient lyre. Sinaunang lyre po ito. Ngayon, kilala rin bilang kinor. Ito ay isang sinaunang instrumento ginagamit sa Israel. Ano ba yung lyre? Isang uri ng string instrument na kahawig ng maliit na alpa o harp. Okay? Ayan, pinaniniwala ang ginamit ito ni Haring David. Kaya nga siya pinangalan ng Harp of David, no? Sa pag-awit ng mga salmo at dasal. Hanggang ngayon, no? Ito yung simbolo ng kanilang mayamang kasaysayan at musika. So, usually sa Pakistan pala, may makikita pa rin kayo mga harp. Kung hindi man Harp of David, harp, di ba? Na